Kumusta po kayong lahat? Amen. Siguro maganda din na pagising natin sa umaga ay tinatanong natin yung sarili natin, Lord, paano kaya ako maging blessing sa iba? Amen? Naiisip nyo rin po ba yon? Oo, masarap yung isipin mo na minsan kasi yung mga tao parang nag-iisip lagi na sino kaya yung mag-bless sa akin today? Pero pwedeng baliktarin Lord, paano kaya akong maging pagpapala sa iba? So bigyan ko kayo ng mga pamamaraan. Number 1 ay para maging blessing ka sa ibang tao, i-include mo naman yung ibang tao sa iyong prayer. Kahit hindi mo mabanggit yung kanilang specific need, pero pwede mo siyang i-include in your prayer. Kasi maybe mayroon silang pinagdadaanan na hindi nila ma-share. So, yung prayer mo ay gagamitin ng Holy Spirit para minister siya doon sa tao na yon. Then pangalawa, speak encouragement. Amen ba? Yes, kaysa yung lagi kang magpuna, kaysa sa yung laging negative ang mababanggit mo, especially sa loob ng bahay, you speak encouragement. Amen? Oo. Wag natin laging sasabihin yung, uy, tumataba ka na. Oo. Wag ganon. Oo. Kasi bad word yun eh. Amen ba? Oo, bad word yun. Or yung salitang, uy, tumatanda ka na. Wag naman ganon kasi ayaw naman nila lahat talaga na maramdaman tumatanda. Amen? So speak encouragement. Tama? And then, ano pa? Give a hug. Oo. So, may mga tao na sa sobrang bigat ng kanilang pinagdadaanan, ang kailangan lang talaga nila simple hug. Ang kailangan lang talaga nila yung hug na maramdaman nila na hindi ako nag-iisa. Pero tingnan nyo napansin nyo po ba, sa atin sa loob ng family, pamilya tayo, magkakasama tayo sa bahay, pero minsan napakadalang yung hug. Amen? Parang ayaw nyo sumang-ayon. Minsan nga, yung mga mag-asawa, natutulog na, wala nang hug eh. Pagtulog, hug. Pagising, hug. Pag-alis, hug. Tama? Kahit mainit, hindi rason yun. Mag-hug pa din. Di ba? Oo. Then, ano pa? Sabi dito, remind them who they are. Minsan daw, maganda din na maging blessing tayo sa iba. Yung i-remind natin yung mga tao sa paligid natin kung sino talaga sila. Hindi doon sa negative side, kundi kung paano sila tinitingnan ng Diyos. Di ba? Tayong lahat, ang tingin sa atin ni Lord ay special, precious. Yun ang tingin ng Lord sa atin. Oo. Di ba? So dapat i-remind mo, halimbawa, like tayong mga magulang, a simple kiss sa anak natin, simple hug, yung salita man lang na I love you anak, yeah? Oo, sa asawa, you are still beautiful, still sexy, kahit na medyo siksik na, so still sexy. And ano pa? Listen without interrupting. Sorry. So, yung makinig ka lang na hindi ka nag-i-interrupt. Amen? Yung parang matuto ka lang makinig. Di ba? Kasi minsan yun lang hinahanap ng tao eh. Yung mayroong someone na makinig sa kanya. Kaya nga tayo mga parents sa loob ng bahay, dapat lagi tayo nagsasabi sa mga anak natin na kumusta ka? Amen? Kasi para yung salitang kumusta ka anak, binibigyan mo sila ng pagkakataon na i-share nila kung ano yung kanilang mga emotion, yung kanilang mga pinagdadaanan. Kasi minsan sobrang bigat pero hindi natin alam. Amen po?
Totoo po ba yon? And then, share your blessing para maging blessing ka sa iba. Share your blessing. Actually, ang pag-share, hindi naman kailangan mahal, magastos. Kung ano lang yung kaya mong pwedeng i-share. Amen? Yung mag-share ka nga lang ng isang bote na tubig, di ba? Panalo na yun kay Lord eh. Sabi nga ni Lord, di ba? Ang sino mang magbigay ng isang malamig na tubig ay ginawa mo yun para sa Kanya. So today, ilagay natin yung sa isip natin na Lord, gusto kong maging pagpapala sa iba. Amen? Kaysa i-desire natin na tayo ay i-bless ng mga tao, tayo na ang maging blessing sa iba. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, gusto kong maging blessing sa iyo. Amen? Yung iba talaga hindi nagpansinan eh. Wala talaga. Anyway, alam ko na lahat tayo ay pagpapala sa isa't isa. Amen? Minsan lang mabuhay. Amen po ba? Oo, maiksi lamang ang buhay sa mundo. Masarap na ma-remember ka ng mga tao sa paligid mo na minsan sa kanyang buhay ay naging pagpapala ka sa kanya. Amen? Holy Spirit, we love you and we thank you. And thank you for reminding us, Lord. Dahil kayo, Lord, ay pagpapala sa amin. Hindi namin, Lord, ma-imagine yung life namin without you, God. Without you, Holy Spirit. And Lord, dahil kayo ay naging pagpapala sa amin, turuan mo din kami, Lord, that every day ay maging blessing kami sa iba. Maging blessing kami higit sa lahat sa iyo. Maging blessing kami sa aming family. Maging blessing yung mga anak sa kanilang parents. Maging blessing yung parents sa kanilang mga anak. At maging blessing kami sa aming community na ginagalawan. Maging blessing din kami sa bansa na iyong binigay sa amin. Lord, starting today, ganito na ako mag-isip na ako ay magiging pagpapala sa iba. Anything, Lord, na i-entrust mo sa akin, ito man ay material or finance, ito man ay knowledge or wisdom, ano man, Lord, na ipagkalob mo sa akin, ay gagamitin ko ito to bless other people. Lord, marami pong salamat and once again, prepare our hearts and our spirit to your words. Holy Spirit, you are our speaker today. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pwede na po tayong makaupo. Salamat kay Lord kasi, thank you worship team. Hindi pala kayo umalis. Sorry, tagal ko magsalita. Nandyan pa pala kayo sa likod. Salamat kay Lord. Lahat tayo ay nagiging on time. Yung mga natin ay lahat ay nailalagay sa tamang oras. Our message today ay makikita natin sa Book of Romans chapter 20. Ang title ng message na ito ay Taking Your Place in Believing to Be a Blessing. So ang title ay Taking Your Place in Believing to Be a Blessing. Magiging blessing ka kung ito yung pinaniniwalaan mo. Kung naniniwala ka na ikaw ay isang pagpapala, magiging pagpapala ka sa iba. Ang pagtitiwala sa ating Panginoon, yun ang una nating magandang maging pagpapala din sa iba. So basahin natin yung Romans. Pray. Okay, yan. Romans 4:20, 21. Verse 20. Praise. Check. Lobat po yung microphone yata. Lobat nga po.
Roy. O G, hindi kasama yun sa oras ko ha. Ibawas mo yun. Hindi ko kasalanan yun. Romans 4:20-21. Abraham never wavered in believing in God's promise. In fact, his faith grew together, and in this he brought glory to God. He was fully convinced that God is able to do whatever He promises. Okay, ulitin po natin. Abraham never wavered in believing God's promise. In fact, his faith, ano sabi doon? Grow stronger. Amen? Stronger. And in this, he brought glory to God. He was fully. Paki-highlight po yun yung grow stronger. Paki-highlight po doon yung fully convinced. Kasi dyan po yan iikot yung ating pag-uusapan ngayon. He was fully convinced that God is able, highlight, to do, and whatever. Amen? Whatever He promises. Amen. So yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Believing is something we do and something we must pursue. Pagdating sa usapin ng ating relasyon sa Diyos, ito yung pinaka number one foundation. Kasi si Lord ay isang person na spirit. Siya ay hindi nakikita. Amen? Wala siyang physical na katawan tulad ng tayo na mayroon. So dahil ang Diyos ay espiritu, mahirap sa isang tao na i-approach si God na hindi mo na ma-establish sa Kanya yung word na believing or yung word na faith. Because without faith, hindi talaga tayo kailanman makakapag-connect kay God. So, ang pinaka nag-iisang paraan upang ang tao na nahiwalay sa Diyos ay muling makabalik sa plano ng Diyos, sa promises ng God, ay dapat siya ay maniwala muna sa Kanya. So without faith, without believing, people of God, hindi tayo makakabalik sa Diyos. Amen? That's why, yan ang pinakialaman kaagad ni Satan dun sa garden. Ano ang unang sinira ni Satan sa mind ng tao? Is the word believing. Kaya nga si Satan, para makuha niya para makapag-create siya ng doubt sa isipan ni Eve at ni Adam, ay kailangan siyang magbigay ng mga katanungan para sa pamamagitan ng mga katanungan ay maumusbong sa isipan ng tao yung doubt. And dahil sa yung tao ay nagkaroon na ng duda sa Diyos, nasira na yung kanilang faith sa ating Panginoon. At dahil nasira na yung pananampalataya sa Diyos, doon na nagsimula na ang tao ay nahiwalay sa Diyos. Amen? Then, ano ang pamamaraan para ang tao ay muling makabalik sa Diyos? Same process. Kung faith ang sinira ni Satan, faith din ang kailangan mong maibalik para makabalik sa Diyos. Amen.
That's why napakahalaga ng pananampalataya. And kung bakit lagi tayong pumupunta sa mga gawain ng church, especially every Sunday, kasi yung faith ay ipinapanganak sa isipan at sa espiritu ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang hearing. Sa kanyang pakikinig at pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, umuusbong yung faith. Ipinapanganak muli yung faith. So without the Word of God, without hearing the Word of God, hindi po ang tao makakabalik doon sa faith. At yun po ay napakahalaga, people of God. Kasi nga, ang Diyos natin ay ang iniwan lang sa atin ay yung Kanyang salita. Hindi natin siya nahahawakan, hindi natin siya nakikita, although nararamdaman, pero hindi natin nakikita. Pero yun ay sinadya ng ating Panginoon. Kasi nga, ang kailangan upang ang tao ay manatili sa Diyos, ay dapat ang tao manatili sa kanyang pananampalataya. Amen. Sa pamamagitan ng ating faith, ang lahat ay nakakamtan natin. All the promises of God ay pwedeng mapasayo, pwedeng mapasa akin sa pamamagitan ng pananampalataya. But today, ang pinaka-concern natin ay kung naniniwala ka sa Diyos at kung si Abraham ay nagawa niyang maniwala sa Diyos, maniwala at naniniwala ka din sa Diyos. At dahil sa paniniwalang ito, magiging pagpapala ka sa iba. Amen? Amen po ba? Believing is actually a call to come and learn God's ways of doing things. Many people, take note for this, people of God, many people don't do the Word of God because they don't really believe it. Maraming tao willing makinig ng salita ng Diyos. Kaso mga kapatid, mga mahal kong kapatid, kapag nakikinig ka lang ng salita ng Diyos, although maganda yon, pero hindi natatapos doon. Kasi kahit makinig ka ng salita ng Diyos, pero hindi mo pinaniniwalaan yung salita ng Diyos na iyong naririnig, hindi kailanman magkakaroon ng manifestation yung word sa life mo. Si Abraham, ang naganda kay Abraham, nung narinig niya yung word, pinaniwalaan niya. At ang palatandaan na talagang pinaniwalaan ni Abraham yung word, umalis siya mismo doon sa Haran at lumakad siya patungo sa isang lugar na hindi niya pa alam kung saan yung eksakto na kanyang pupuntahan. Pero dahil narinig niya yung word, at pinaniwalaan niya yung word, hinakbangan niya yung word. Then, si Abraham ay naging pagpapala. Amen? So, hindi sapat na nakikinig lang tayo ng Word of God. Kaya today, I encourage you, people of God, pakinggan mo yung Word, pero please, huwag kang uuwi na hindi mo pinaniniwalaan yung Word. Kasi kung uuwi kang hindi ka naniniwala doon sa Word, sayang yung oras, sayang yung pamasahe, sayang yung pawis, sayang ang alikabok. Amen? Sayang yung init. We hear the Word of God and even know, people of God, even know it in their minds, but they don't really believe, amen, and don't really have the strength to do because they are not fully convinced in their hearts. Maraming ganyan. Dahil hindi ka 100% convinced sa word ni Lord, kaya ini-ignore mo lang yung word ni Lord. Hindi tayo ganon. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Hindi tayo ganon. Tayo, ano man mabasa natin. Alam niyo ba na mas gusto ni Lord yung mga tao na kahit
hindi mo pa mabasa yung Bible, pero yung bawat salitang nababasa mo, pinaniniwalaan mo. Kaysa ang dami mong alam patungkol sa Diyos, pero hindi mo pinaniniwalaan. May alam ka lang, pero hindi mo pinaniwalaan. Si Lord, hindi lamang alam ang gusto niya ay paniwalaan. So sa Abraham, balikan natin yung verse. Ano nangyari kay Abraham? Si Abraham ay never siyang nag-doubt. Yun ang una nating makita sa verse 20. Ano sabi doon? Never siyang nag-doubt. Talagang pure faith, pure believing ang binigay niya kay Lord. And then, sabi doon, in fact, his faith, ano sabi doon? Nag-grow daw siya. Every day, nagiging mas matatag, mas nagiging malakas yung kanyang pananampalataya. And verse 21, because of that, people of God, he was fully convinced that God is able to do whatever He promises. Lahat ng salita na nakasulat sa Biblia, pag pinaniniwalaan mo, isang araw, ifulfill ni Lord yan sa life mo. Amen? Huwag kang mag-doubt. Kasi hindi natin problema kung paano niya isa sa katuparan. Amen? Tayo mga tao kasi naghahanap tayo, paano kaya? Paano kaya gagawin ni Lord? No, hindi mo yun problema. Our trabaho, your work and my work is to believe. Yun lang ang trabaho mo, maniwala ka lang. Hindi mo poproblemahin kung paano ni Lord isa sa katuparan. Ano yung kanyang pamamaraan at sino ang kanyang gagamitin. Basta maniwala ka lang because one day, i-fulfill ni Lord yung word, bawat salita, bawat titik sa Biblia ay hindi ni Lord sisirain ang kanyang pangalan. Dahil ang salita sa Bible, yung Bible ay Word of God. At yung Word of God ay si God. Hindi ni Lord i-compromise ang kanyang power, ang kanyang authority dahil lamang sa isang word na nakasulat sa Bible. Kaya people of God, bawat salita na nababasa mo sa Biblia, i-embrace mo yan sa life mo. Amen. Isang araw, isa sa katuparan ni Lord sa iyo yan. Amen? The thing that will cause power to be released in what we do is when we believe. Kapag tayo ay naniniwala sa Diyos, doon lang nagre-release si Lord ng power. Amen. Kung hindi ka naniniwala doon sa word na yon, hindi si Lord mag-release doon ng kapangyarihan. All the old people in Old Testament, all the great people of God in Old Testament or even in New Testament, bago bumababa yung presence ni Lord, ay nag-declare muna sila ng faith. Amen? Nag-declare muna ng pananampalataya. Lahat sila. Walang tao doon na hindi nag-declare ng kanilang faith. And the moment na nag-declare sila ng pananampalataya, doon yun. Yung power ni Lord. Yung pintuan ng kalangitan. Yung trono ng Panginoon ay nagpi-prepare para i-release, i-deliver, ibigay sa iyo yung mga pinaniniwalaan mo sa Kanya. God knows your mind and your spirit. Kaya mga anak, kahit tayo ay every Sunday magpunta ng church, lagi tayo, kunyari mag-covenant tayong lahat, walang a-absent hanggang hindi pa dumarating si Lord. Amen. Napansin niyo ba, people of God, kahit magkakasabay tayo at iisang simbahan lang yung pinupuntahan natin at iisang salita lamang ang pinapakinggan natin every Sunday, napansin niyo ba na mayroong mas blessed kaysa sa atin? Amen? Mag-amen naman kayo. Di ba? Parang napapansin natin na parang, bakit si kapatid? Kaya nga minsan, di ba, nanonotice nyo yon at dinadaan nyo lang sa joke? Di ba? Ano yung joke ninyo?
ikaw ang lakas mo talaga kay Lord. Di ba yung mga ganang joke, di ba? Ikaw talaga ang lakas mo kay Lord. Bakit? Kasi napapansin mo, nanonotice mo na itong kapatid na ito, talagang pinapakinggan ni Lord yung prayer, sinasagot ka agad ni Lord yung prayer, tapos ikaw din naman, lalapit ka din kay Lord, mag-pray ka din, ya? Pero sabihin mo, Lord, bakit pagdating sa akin ang bagal? Bakit Lord pagdating sa akin, parang di ko nakita yung sagot? Oo. Alam mo, ang kailangan mo lang ayusin is your faith. Baka lumalapit ka lang kay Lord kasi narinig mo. Pero hindi mo naman talaga pinaniwalaan yung narinig mo. Baka yung katabi mo, bawat lapit niya kay Lord, grabe yung kanyang alam niya na gagawin ni Lord sa kanya yon. Sabihin ko sa iyo, alam niyo, people of God, ang kalangitan, ilang milyong anghel mayroon sa heaven. Bakit si Lord nag-create ng anghel sa heaven? Of course, number one, ang pinaka-purpose ng mga angel ay mag-serve sa ating King of Kings and Lord of Lords. Pero pangalawa, people of God, yung mga anghel ay nandyan para mag-serve sa atin. Kaya nga, di ba, hindi tayo pwedeng sumamba sa mga anghel kasi ang mga anghel create ni Lord para mag-serve sa atin. Amen? Ang dami sanang ipapadala ni Lord. Ang dami sigurong package ni Lord. Amen? Pero ang tanong, bakit hindi ma-send sa'yo? Hindi ka naman naniniwala na kayang gawin ni Lord yon. Amen? So, para maging pagpapala ka, maniwala ka muna na ikaw ay isang pagpapala. Palakpakan natin si Lord for that. Today, bago tayo uuwi, bago tayo lalabas, ay dapat medyo mabisi muna yung heaven. Amen? Gusto nyo ba na medyo mataranta ng konti yung mga anghel? Amen? Oo, medyo itaranta natin yung mga angel ni Lord, yung magtrabaho naman sila, amen? Amen. Bago tayo umuwi, medyo natin na magtrabaho sila. Oo. Anong gagawin natin? Wala dito sa inyo ni isa na hindi nyo i-exercise yung faith. Kasi anak, sabihin ko sa iyo, useless ang lahat ng ating pagpunta ng church kung di ka naman naniniwala sa Diyos na iyong sinasamba. Amen. Hallelujah. Pag-uwi natin paglabas natin mamaya, tiyakin mo na mayroon nang ginagawa yung mga anghel sa heaven kasi si kapatid nag-exercise ng faith. Ewan ko lang, parang hindi masyado Wala man lang palakpak Palakpakan nyo kung totoo naniniwala kayo kay Lord. Those who believe sees and experience the evidence of their faith. Yan. Kung sino lang ang naniniwala, siya lang ang makakakita ng bunga ng kanyang pananampalataya. Amen? Romans 4:3. For the scriptures tell us, Abraham believed God. In God, tingnan mo, ano sabi doon? Abraham believed God. And God counted him as righteous because of faith. The first thing Abraham did was he believed. Amen? Naniwala talaga siya. So, how do we take our place in believing to be a blessing? Number one, work on what you believe. Work on what you believe. John 6:28 and 29. Then they said to him, "What shall we do that we may work the works of God?" Jesus answered to them,
This is the work of God, that you believe in Him whom He sent. Amen? So people of God, work on what you believe. Minsan ang sinasabi natin ay, no, ang kailangan lang natin faith. Wala nang work. Yes, pagdating sa salvation. Amen. Pagdating sa salvation, hindi ni Lord kailangan mag-work ka para sa iyong salvation. Kasi yung salvation, hindi mo makukuha sa pamamagitan ng iyong work. Amen. Pero pagdating sa mga bagay na gusto mo na maranasan pa kay Lord, kasi yung faith, yung salvation, regalo yun ni Lord. Amen? Regalo yun ni Lord sa atin. At siya ang nag-decide na regaluhan tayo. At yung regalo na yun ay makiklaim natin once na tayo ay nag-exercise ng ating faith. Amen? Oo, once na tayo nag-exercise ng faith. Then, dahil ikaw ay connected na kay Lord, anong sabi? Si Lord, siya ay gusto niyang maging blessing sa iyo. Amen. Kasi hindi tayo kailanman magiging blessing kung hindi tayo i-bless ni Lord. Si Abraham, hindi si Abraham ang nag-bless kay Lord. Tama? Si God ang nag-bless kay Abraham. Then, nung bless ni God si Abraham, saka naging blessing si Abraham. Maliwanag po ba? So magiging blessing ako kapag ako ay blessed ni Lord. Hallelujah. Pero para maranasan ko yon, kailangan kong maniwala sa Kanya. May kunting gigil ako kasi alam ko mahirap eh. Ayan, alam ko mahirap. Alam ko nakatingin lang kayo sa akin at naririnig niyo yung Word of God, but some of you maybe ay talagang nahihirapan din. Alam mo kung bakit? Mahirap din talaga naman. Bakit? Kasi nga yung faith, di ba sa Book of Hebrews, paniniwalaan mo ang isang bagay na nasa sayo na, hindi mo pa nakikita, hindi mo pa nahawakan. Pero ang paniniwala mo sayo na. Di ba kaya nga sinabi ko na sa mga taong may pananampalataya, ang prayer niyan, puro pasalamat. Halimbawa, ang gusto mo, magkaroon ka ng kotse, hindi ka yung taong walang faith, ang prayer, Lord, dalangin ko magkaroon ako ng kotse. Yun ang prayer na walang faith. Pero yung prayer ng may faith, Lord, salamat. Dahil yung kotse na pangarap ko, binigay mo na sa akin. Yung kulay itim, Lord. Yung ganito, Lord. Yung ganyan, kakintab, Lord. Salamat, Lord. Binigay mo na sa akin. Ngayon, tanungin ka nung nakarinig, nasaan? Huwag kang makialam, may pananampalataya ako. Amen? Oh, may pananampalataya. Kaya nga minsan, di ba, minsan joke, parang ginagawa kong joke, people of God, yung i-exercise yung faith, people of God, talagang kailangan yung tao ay matuto siya na ibigay ng buo ang kanyang pagkatao sa Diyos. Kasi kung hindi niya pa maibigay ng buo ang kanyang pagkatao sa ating Panginoon, hindi niya ma-exercise yung faith. Kaya yung mga prayer natin, mga anak, alam ni Lord na wala kang faith. Yung may sakit, ang prayer, Lord, sana pagalingin mo ako. Sabi siguro ni Lord, hindi mo nabasa sa salita ko? Kailan ako nagpagaling? Nung namatay si Jesus. Nung namatay yung anak ko, yung crucify doon sa cross. Anong sabi doon sa salita ng Panginoon? Anong sabi doon sa salita ko? Sa pamamagitan ng mga latay niya, pinagaling ka na. O bakit lalapit ka sa akin ngayon tapos ang prayer mo, mapagaling ako? Kailan ako nagsimula magpagaling? O, wala talagang faith. Huli. O, anong sasabihin ni Lord? Wag ka munang gumaling. Medyo patatagalin ni Lord yung sakit. Oo. Sabihin, bakit pinapatagal ni Lord? Papatayin na ba? Hindi naman lahat ng sakit, yun ang purpose eh. Amen? Minsan, pinapatagal ni Lord kasi nga gusto ni Lord makuha mo yung faith.
kaso may sakit, papunta sa doktor. Parang di naniwala sa doktor. Naghanap ngayon ng tawas-tawas, di ba? Naghanap ng albularyo, naghanap ng mga kandilang pinapatayo doon sa plato, tapos igaganon sa yung plato, tapos sasabihin ng tao, nanuno ka. Ako yun, nuno ako eh. So, kaya nanuno ka, nagpunta ka dito sa church eh. So, ako yung nuno. So, pupunta sa albularyo. Anong nangyayari dyan? Kaya, people of God, sa totoo lang, alam ko mahirap din. Hindi ganun kadali yung matutunan yung bagay na ito. Pero kailangan pag-usapan kasi one day, people of God, kakailanganin mo yung pananampalataya talaga. Amen? Never kang magiging pagpapala kung wala kang pananampalataya. I-work out mo. Kung ngayon may doubt ka pa, i-work out mo. Amen? I-work out mo kung ano yung pinaniniwalaan mo. Hindi mo i-work out yung mga bagay na hindi mo pa pinaniniwalaan. Di ba? Banggitin ko uli. Di ba nung kinausap ko yung may-ari nito na missionary? Wala naman akong pera. $500,000 yung benta niya. Wala naman akong pera. Pero naniniwala ako na akin to. Amen. Wala akong pera. Tumawag, papunta na. O pumunta ako. Yung walang faith, wag na akong humarap, nakakahiya lang, wala naman akong pera eh. Di ba? Yung walang faith, huwag ka na makipag-usap, wala ka naman palang pera. May faith ako. Wala ako pera, pero may faith ako. Nung sinabi niya yung price, hindi ako natakot. Kasi sinabi ko sa kanya, gusto ko yung lugar, pero wala akong pera. Medyo lumaki yung mata niya kasi wala naman palang pera. Pero may faith kasi, di ba? Magkano ba ang kaya mo, pastor? Wala po akong pera. Magkano ang kaya mo? Sabi ko, wala pa po akong hawak ngayon. Kaya hindi ako pwede magsabi na kaya ko yung ganito kasi wala naman ako pang hawak. Pero gusto ko yung lugar. Kailangan ko yung lugar. Sabi ko, baka pwede hulugan. Sabi nung babae, sabi nung missionary, sige, mag-down ka muna ng 50,000. Ay, wala akong pang-down. Wala akong pang-down. Kasi, mag-ano ka na lang, hulug-hulugan mo, pastor, ng 5,000 monthly. Hindi ko yun kaya. Magkano ba kaya mo, pastor? 3,000 monthly. Paano kung wala akong faith? Hindi ako makikipagkita sa kanya. Pero trinabaho ko yung faith ko. Trinabaho ko yung ano yung pinaniniwalaan ko na mapapasa akin yan kahit wala akong hawak. Then, nung hinakbangan ko yung pananampalataya ko, si Lord, prepare niya na yung utak ng kausap ko. Amen? Siguro sinabi na ni Lord sa kanya, pumunta ka lang doon, pero pag uwi mo, zero ka. Wala kang mahahawakang pera. Amen? Mga taong walang pananampalataya, mag-apply ng trabaho yan. Ang chat, Dad, ipag-pray mo na matanggap ako. Wala. Dapat pasalamat na kaagad. Kaya magsabi, Dad, exam ko, pag-pray mo naman ako. Anong sagot ko? Congrats. Dahil pasado ka na. In Jesus' name. Ibig sabihin, hindi sa sinabi mo, kundi sa pangalan ni Jesus. Amen, dapat ganun. Sabihin mo sa katabi mo, magaling ka na sa pangalan ni Jesus. Amen? Believing is part of our work, people of God. It is something we must do dahil ito ang nagiging paraan ni Lord para siya ay mag-release ng kanyang blessing. Through our faith, as we believe, we are considered what? Part of Abraham's spiritual lineage. Amen? Hallelujah. Inheriting the blessing of the covenant. Work to believe that there is unlimited blessings in stored for you. People of God, naniniwala ka ba na mahal ka ni Lord? Yun totoo.
Yan. Hallelujah. Tanungin mo nga yung katabi mo, naniniwala ka bang mahal ka ni Lord? Amen. Hallelujah. Kasi kung hindi, may problema na naman tayo. Amen? So, maniwala ka na mahal ka ni Lord. Sa inyong palagay, sa heaven, usapin ang 20 pesos na kilo ng bigas? Hindi. Dito lang yan sa Pilipinas. Amen? Dito lang. Sa heaven, hindi po, walang limit doon ang blessing. Lahat ng kailangan mo nasa heaven. Amen? Hallelujah. Sa inyong palagay ay sa heaven ay may paborito si Lord? Wala. Lahat tayo. So, i-claim mo na. Mamaya pag uwi natin, bago ka lumabas ng pinto, i-claim mo na yung blessing mo galing kay Lord. Amen po ba? Dahil mahal ka ni Lord. Ang tatay natin, si God. Si God ang pinakatatay natin. Lahat tayo mga tao, ang pinakadaddy natin ay si God the Father. Amen. Oo. Ang tatay, lagi yan, nag-iisip ng pangangailangan ng kanyang anak. Kimagsalita ang anak, kihumingi ang anak, kihindi. Ang utak ng isang tatay ay para lahat ito sa pamilya ko, sa anak ko. Amen? Oo. So ganun mag-isip ang magulang. Ganun mag-isip ang nanay. Ganun mag-isip ang tatay. Amen? Kaya nga lahat ng ginagawa natin actually hindi na talaga para sa atin eh. Yung mundo natin, pag naging magulang ka, yung mundo mo umiikot na lang sa pamilya mo eh. Amen? Laging anak ko, para sa asawa ko, para sa anak ko, para sa pamilya ko. Ganun tayo mag-isip. Bakit ganun tayo mag-isip? Kasi yun ang utak, yun ang isip ng Diyos. Kaya nga, tayong tao, nagkakaroon ng problema yung bagay na yun kasi meron tayong mga pagkukulang, meron tayong mga pagkakamali. Pero ang Diyos, how much more, sabi nga, your God the Father in heaven. So kung yung tatay nga, yung magulang nga, ay nag-iisip na matugunan yung pangangailangan ng mga anak, humingi man ko hindi, how much more our Father in heaven. So ibig sabihin, dahil tayo ay lahat ay anak ni Lord, ibig sabihin lahat yan may nakalinya para sa'yo. Amen? Kilala ka ni Lord eh. Kilala tayo ni Lord. Kaya mayroon si Lord na gustong ipadalang pagpapala sa'yo. Amen? Now, Ephesians 3 verse 20, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Ano yung according dun sa power? Kaninong power? Kay God. Hallelujah. Siguro pag ako magsabi sa inyo na ibigay ko lahat ng pangangailangan mo, huwag ka maniwala. Kasi pangangailangan ko nga, hindi ko kayang ibigay lahat. Amen. Pero kung ang usapin ay yung sa pamamagitan ng power ni God, hallelujah, hindi ka talaga pwedeng magduda. Amen. Hallelujah. Sapagkat sabi dito, God is able. Amen. Exceedingly and abundantly. Lahat ng nasa isip mo ay kayang ibigay ni Lord sa iyo. Kaya ang kailangan mo lang hilutin sa iyong sarili ay ang pananampalataya mo. Amen? Work on what you believe until what you believe begins to govern your thinking and way of life. Hanggat hindi mo pa nakikita, hanggat hindi mo pa nararanasan yung mga promises ni Lord sa life mo, lagi ka lang mag-declare. Every day, lagi kang mag-declare. Amen? When we really believe, not only will we have the strength to do, people of God, but what we do will be backed
by the power of God. Back up by the power of God. Hallelujah. So people of God, yung kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Hindi ko lang ayaw ko nang dagdagan ng paliwanag yung kapangyarihan ng Diyos kasi hindi tayo dito matatapos. Amen? Sapagkat pag ang usapin ay kapangyarihan ng Diyos, isipin mo na ang lahat ng pwede mong isipin. At yung hindi pa maaabot ng iyong isipan ay kaya pang ibigay ng Diyos. Amen? Yung kaya mong isipin, kaya niyang ibigay. Yung hindi na kaya mong isipin, kaya niya pang ibigay. Hallelujah. And, dito na po ako magtatapos. Sa pangalawang point, yung pagpapala. Yung Diyos na pinagpala tayo, ay magiging pagpapala din tayo. At yan, people of God, number 2, those who believe, rest. Amen? Sino daw lang ang makakaranas ng kanyang kapahingahan? Yung naniniwala. Totoo yun eh. Tingnan natin sa literal na pagtingin. Sa practical na pagtingin. Di ba, yung tao na kulang sa pananampalataya sa Diyos, wala talaga siyang kapahingahan. Amen? Akala mo tulog, nakapikit ang mata, pero ang utak nag-iisip. Hindi yan makatulog. Amen? Kaya kawawa yung mga taong walang faith. Hindi niya mabitawan kay Lord yung mga bagay na yon kasi nga, sa Kanya, para mangyari ito, kailangan kong trabahuhin lahat. Ang pagpapahinga sa presence ni Lord ay hindi po katamaran. At ang rest sa presence ni God, hindi tayo tinuturuan maging tamad. Yung rest na ito na sinasabi, hindi ibig sabihin na wala ka nang gagawin. Pero yung rest na sinasabi dito ay alam mo na ang lahat-lahat sa bagay, na mga bagay sa buhay mo ay pwedeng mapasayo. Trabahuhin mo man o hindi, kapag mayroon kang pananampalataya, ibibigay sa iyo yan ni Lord sa takdang panahon. Pero anumang bagay na tinatrabaho mo, na hindi rin kalooban ni Lord for you, I tell you, hindi mo rin yan mararanasan at hindi mo makikita ang katuparan. Amen? Actually, tinuturoan tayo ni Lord na kung yung number 1, i-work out mo daw kung ano yung pinaniniwalaan mo. Si Lord, ganun ang gusto niya. Kung ano na yung pinaniniwalaan mo, yun lang ang maging focus mo. Yun ang trabahuhin mo. Yung hindi mo pinaniniwalaan, huwag mong trabahuhin yun kasi mag-aaksaya ka doon ng panahon. Mag-aaksaya ka ng oras dyan. Mag-aaksaya ka dyan ng resources dyan. Kasi hindi mo naman pinaniniwalaan. Amen? Hindi ka naman pala naniniwalang aasinso ka dyan. Bakit ka dyan nag-invest? Amen? Hindi ka naman pala naniniwala na matino yung tao na yan. Bakit mo binigay yung buhay mo? Amen? Amen ba? Hindi ka naman pala naniniwala eh. Alam mo na pala sa simula pa lang na hindi naman yan makakatulong sa iyo. Bakit yan ka nagbigay ng buhay? Bakit mo nilagak yung pera mo dyan? Di ba? Kaya nga, mas maganda, kapag may pananampalataya, lahat ng iyong hakbang, anong gagawin mo? Magpapasalamat ka na kaagad kay Lord. Lord, may plano akong gawin. Ito yung plano kong gawin. Pero Lord, hindi ko to gagawin hanggat hindi ko ma-assure yung iyong pagsama sa akin. So, anong gagawin mo? Lord, alam ko, ikaw ang nagbibigay ng tamang direksyon. Alam ko, Lord, the best kapag dating sa planning. Alam ko, Lord, the best kapag dating sa mga direksyon na iyong binibigay. Kaya, Lord, ilatag ko ito sa iyo. Kasi naniniwala ako sa iyo. At mas naniniwala ako sa iyo kaysa naniniwala ako sa sarili ko. Lord, ikaw yung pinakamagaling eh. Ikaw yung pinakamahusay.
Ako po, Lord, hindi. Hindi po ako magaling, Lord. Pwede, pag dinesisyonan ko ito, Lord, pwede magkamali ako. Kaya, Lord, ilatag ko muna ito sa'yo. Bakit? Kasi may pananampalataya ako sa'yo. Pag nilatag mo yan, gagawa si Lord ng paraan. May kakausapin si Lord. Either yung word of God ni Lord agad-agad ang gagamitin para bigyan ka ng direksyon, or tao ang gagamitin ni Lord para magsalita sa'yo. Or ano pa, sitwasyon. Diba? Kaso nga lang, ang tao minsan, madunong talaga. Sa simula pa lang, naramdaman na. May dumaan na itim na pusa, ay hindi biro lang po. So, nakita na parang hindi naman talaga masyadong pupwede, hindi naman talaga kikita. Wala, sumugal. Kay Lord, hindi mo kailangan sumugal. Kasi wala kay Lord yung hula-hula. Pag kay Lord, hindi mo kailangan sumugal. Ang kailangan mo ay manampalataya. Tayo kasi, mahilig tayo sa sumugal. Yung parang, malay mo swertehin ako dito. Malay mo malas ka dyan. Di ba? Kasi pag swerte, may malas. Huwag ka doon sa swerte. Huwag ka din doon. Sa pagswerte kasi pinili mo, may malas yan. Doon ka sa blessed. Amen. Kasi yung blessed, nakukuha mo lang yan sa pananampalataya. Hindi ka magiging blessing kung wala kang pananampalataya. Amen. Kaya yung mga tao, nauubusan tayo ng pera, nananakawan tayo ng kaaway, nasisira yung ating puso, nasasaktan tayo sa pag-ibig, kasi nga, mahilig sumugal. Sa simula pa lang, nakita na hindi responsible. Ayan, pumatol pa. Diba? Oo, nakita na. Sa simula pa lang. Nagyaya pa lang ng date, hindi na on time. Tapos maniniwala ka na magbabago yan. Ako! Hallelujah! Maniwala ka, kayang baguhin yan ni Lord kung na kay Lord yan. Amen? Pero kung wala kay Lord, so people of God, ako ay blessed. At kayong lahat na nandito ay blessed. Hallelujah! Pero people of God, hindi pa tapos si Lord. Amen? Ay nako, si Lord hindi pa tapos sa atin. Ngayon nalalasahan na natin yung blessing. Amen? Hindi na naman masaya. Ako lang ang masaya sa inyo. Di ba, sino sa inyo yung nakaranas dati ng sobrang hirap ng buhay sa probinsya? Oo, di ba? Yung sasaing ka na lang, kumukulo na yung sikmura mo, naghahanap ka pa ng lulutuin, di ba? Yung mga ganon. Naranasan nyo ba yung ganong hirap? Mga anak, balikan mo ngayon yung buhay mo. Yung ngayon. Ang layo mo na. Amen? Ang layo mo na. Dati, pakilo-kilo. Ngayon, pasako-sako na lang, di ba? Oo, di ba? Grabe. Dati, naglalakad. Walang pamasahe. Ngayon, nakamotor na. Di ba? Grabe. Alam niyo, pag tiningnan mo yung buhay mo ngayon, grabe yung pag-angat. Pero alam niyo ba, mga anak, hindi pa tapos si Lord. Hindi pa tapos si Lord. Alam niyo bakit? Kasi yung message na binigay ni Lord sa atin ngayon, ang gusto ni Lord, maging blessing ka. So anong ibig sabihin? Yung pagpapala na mayroon ka ngayon, iyo yan. Iyo yan. Pero gusto pa ni Lord mag-overflow, gusto ka pa ni Lord na i-bless, kasi nga gusto niya na maramdaman din ng ibang tao na pagpapala ka sa kanila. Amen. Hallelujah. So, kaya pag uwi nyo mamaya, wag lang yung ikaw. Yung i-bless ka pa ni Lord para naman sa iba. Amen? Ang sarap ng ganon. Di ba? Yung kapitbahay natin, tayo inangat na ng Lord. Yung kapitbahay natin, dahil wala namang kay God, nandun pa sa baba. Pero dahil inaabot mo, nararamdaman nila unti-unti na mabuti ang Diyos sa pamamagitan mo. Amen? And one day,
Pa-curious yun, kapatid, bakit ang bait mo sa amin? Bakit lagi na lang kaming kasama sa mga luto mo? Bakit kapag mayroon kang mga sobra-sobra dyan, binibigay mo sa amin? Maku-curious yun eh. At alam mo, sasabihin nila, mabuti talaga ang Diyos ng taong ito. And one day, sasama sila. Isa na rin sila sa magpupuri sa Diyos. Bakit? Kasi naging pagpapala ka sa kanila. Amen. Tayo mga anak, hallelujah. We praise your name, O God. Hallelujah, Lord. People of God, pwede ba na today ay kung katabi mo yung asawa mo, katabi mo yung girlfriend mo, anak mo, maghawak-hawak tayo ng kamay. And today, people of God, gusto kong wakasan yung gawaing ito sa prayer. Hallelujah. Pwede ba na hawak-hawak tayo ng kamay? Oh, we thank you, Lord. People of God, open your lips. Kasi kung mayroon kang faith, dapat mayroong declaration. Without declaration, parang pakita lang yun na wala ka talagang pananampalataya. Today, Father, we recognize you as our source. We recognize you as our Father. Father God, we are so much blessed. Sobra kaming blessed, Lord. Sobra kaming pinagpala mo, Panginoon. Lord, kung titingnan namin yung buhay namin today, masasabi namin na mas mainam na kaysa sa dati. Pero Lord, grabe yung mensahe mo sa amin today. Ang nais mo, Lord, ay maging blessing kami sa iba. Lord, I pray all daddies na nandito. Dahil kaming mga tatay, Panginoon, grabe yung heart namin, Lord, to provide the needs of our children. Kung pwede lang, Lord, lahat ng kailangan ng mga anak namin ay maibigay namin. Ang mga nanay na nandito, Lord, lahat yan. Yung mga mami na nandito, masayang-masaya sila, Lord, kapag nakikita nila na lahat ng kanilang pangangailangan bilang pamilya ay provided. Hindi na stress ang mga mami, masaya yung puso nila. Kasi ang mga mami, ayaw din nila na nakikita na nagugutom ang kanilang pamilya o nagugutom ang kanyang asawa, ang kanyang anak. Lord, yung mga kabataan nandito, grabe ang desire nila. Gusto nila, Lord, na yung mga parents nila, kung pwede lang, pagpahingahin na nila. Yung mga parents nila, gusto nila, Lord, na makita na uupo na lang doon at sila naman yung magpakita, magbigay. Oh God, hallelujah. Lord, this is our hearts today. This is our hearts today, oh God. Pero Lord, for now, yung mayroon kami ay enough lang for me. Enough lang sa family namin. Enough lang sa aming anak. Enough lang, Lord God, sa aming tahanan. But Lord, we are blessed, oh God. And Father, maglambing kami sa iyo today. Father, open your eyes for us. Open your hands for us. Father, gusto namin maglambing, our dearest Father God. Gusto namin maglambing sa iyo. Hallelujah. Gusto namin maglambing sa iyo, God the Father. Open your throne. Open your kingdom. And release your power. Release your power. Release your provisions. Release, hallelujah, all the wisdom and understanding na kailangan namin. Oh God, hallelujah. Oh, we thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Meron kang ginagawa today. Meron kang ginagawa today. Hallelujah. All young people na wala pang family, come on, young people, punta kayo dito sa harap. All young people,
Oh, we thank you, God. Thank you, Holy Spirit. All the young people, hallelujah. Mga parents, mga mommy and daddy, pwede ba nating i-extend yung ating kamay sa mga young people na ito? Hallelujah. Come on, all young people, punta kayo dito sa harap. Hallelujah. Nilalagay ni Lord ng Holy Spirit in my heart na some of you ay nagka-cry out kayo. Grabe yung desire ninyo to bless your parents. Sige po, occupy nyo po lahat dito sa harap. Come on, hallelujah. Move forward po para makapunta naman yung mga nandun sa likod. Meron ditong young people na grabe yung taas ng iyong pangarap. You know, people of God, yung pangarap na yan, si Lord ang naglagay niyan sa iyo. Hallelujah. Oh, we thank you, Jesus. Oh, we praise your name. Young people, i-bless kayo ni Lord. Kasi yung blessing na mayroon kayo, yun din ang blessing na gagamitin ninyo for the next generation. Kaya yung mga magiging pamilya ninyo, yung magiging anak ninyo ay blessed. Lord, hallelujah, all the ladies na nandito, all the young people na nandito na mga ladies, Lord, bless their wombs, O God. Na ang lalabas sa kanilang mga anak, Lord, ay mga pinagpala mo, Panginoon, hallelujah. At yung mga young gentlemen na nandito, Lord God, sa harap, Lord, we pray na ito, Lord God, na mga gentlemen na ito, Lord God, ay gagamitin mo. At Lord, ang bawat kamay nila ay blessed, Panginoon, to provide, Father, Lord God, hallelujah. Bless ang kanilang marriage, bless ang kanilang tahanan, bless ang kanilang family. Oh, we thank you, Jesus. Oh, we thank you, God. Lord, maraming salamat sa iyong kabutihan. Maraming salamat, Lord, hallelujah, sa iyong patuloy na ginagawa, Panginoon. And Lord, I pray, Lord, cover them with your precious blood. And young people, exercise your faith. Come on, hallelujah, young people, exercise your faith. Come on, young people, hamunin kita, hallelujah. I challenge you, I challenge you. I challenge you. Exercise your faith. Hallelujah. Take your place. Take your place. Young people, take your place. Hallelujah. And declare, hallelujah, that you are blessed. Hallelujah. Take your place right now. Hallelujah. Oh, take your place. Sabi ni Lord, hallelujah, sa Israel, mayroon kayong Kanaan. Young people, hallelujah, claim your Canaan right now. Claim your Canaan, a land, a place full of blessing, full of blessings, full of blessing, full of blessing. Hallelujah, hallelujah. The Canaan flowing with milk and honey. Oh, we thank you, Jesus. Oh, we thank you, God. We praise you, Holy Spirit. We praise you, Holy Spirit. Come on, young people. Hallelujah. Be a conqueror. Hallelujah. Hallelujah. Conquer your place. Conquer your place. Because your place is a blessing. Hallelujah. Hallelujah. Conquer your place. Oh, hallelujah, Lord. Oh, we thank you, Jesus. We thank you, God. Hallelujah. Mga mommy and daddy, come on. Conquer your place. Conquer your place. Conquer the promises of God. Hallelujah. Hallelujah. Mga mommy and daddy, magiging blessing tayo sa bawat tao. Hallelujah. Sa ating community, in our barangay, or even in our country. Hallelujah. Hallelujah. I am blessed. Hallelujah. You are blessed. We are blessed, people of God. Hallelujah. Oh, we thank you, Jesus. Oh, God. Lord, lahat ng mga parents na kasama ko today, we are blessed and tremendously
bless, oh God. Hallelujah. Oh, we thank you, Jesus. Mommy and Daddy, claim your place. Claim your place. Hallelujah. Dahil meron si Lord na nakalaan, because yung the best, the great people of God ay parating pa lang. Hallelujah. That's why work out your faith. Work out your faith. Hallelujah. Work out your faith. Hallelujah. Because one day, God wants to give you rest. Hallelujah. We thank you, God, and we love you so much. Uuwi kami, Panginoon, na dala-dala namin ang bagay na ito, Lord God, sa aming buhay. Oh, we thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pakibigyan mo naman ng hug yung katabi mo at sabihin mo na you are blessed. Hallelujah.